Nagsasahimpapawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po'y Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor J. Banzuelo. I do hope na kayo po ay nakaka-adjust na sa atin hong pabago-bagong panahon. Minsan mainit, minsan ho biglang uulan ng malakas. At tayo ho ay nasa buwan na ho ng Hunyo at kagaya po ng ating nasimulan. Noon hong unang week ay atin hong dinidiscuss paano ho ba mag-i-improve ang buhay natin. Na-discuss po natin yung pong change, no? Kailangan po ng change in order for us to improve. Yan po ay sabi nga natin inevitable, no? Hindi ho pwede magkaroon ng improvement without change. Diniscuss din po natin yung equipping, no? Very important na kung ano yung dapat matutunan, ano yung dapat malaman, ano yung dapat ma-develop sa ating mga skills, ano yung mga tools na pwede nating gamitin para ho tayo ay makapag-proceed sa, yun nga, yung kasabihan, you're working smarter, not just harder. No? So, napakahalaga po niya. And then, of course, we're also discussing last week, yun yung appraisal. Mahalaga po yung sabi nga natin, mental and emotional feelings or yung iyong attitude, no? Kapag maganda ang pagtingin mo sa iyong buhay, kahit na medyo challenging ang iyong pinagdadaanan, that's an important part kung paano ikaw ay mag-move forward. Pagka ikaw naman po, kahit maganda ang katayuan mo, mababa ang iyong pagtingin sa iyong sarili, nakaka-apekto rin po yan sa ating growth and development. Ngayong weekend na ito, ang atin naman hong tatalakayin, still connected po sa ganitong usapin, no? Ang gusto naman natin pag-usapan ay passion. Yan. Ano ba ang passion? Usually, pag pinag-uusapan mo yung salitang ito, minsan, only limited dun po sa, kung tawagin natin, romantic relationships. Pero ang passion ho, hindi ho doon lang nakafocus. It's actually focused sa atin din ho mga ginagawa. At ito po ay may kinalaman din, no, sa atin hong dapat idagdag para ho tayo magkaroon ng enthusiasm, magkaroon ho tayo ng motivation sa atin ho mga buhay. So, pinag-usapan ho natin, meron tayong target. No? Ito po yung mga goals, ito yung mga dreams and ambitions na atin hong inilalapit sa Panginoong Diyos. And then, syempre, meron din ho tayong direction. Sabi nga natin, very important na tayo po ay palapit ng palapit doon ho sa ating target, sa ating mga goals. Pero para ikaw ay makaabot ng palapit doon, you need yung energy o yung boost to move forward. Diyan naman ho pumapasok yung passion. Yan. Napakahalaga po niyan. Ang pagtuturo ho ng Panginoong Jesus, no? Sa nandito ho siya sa lupa when he was doing his ministries. Sa Matthew 6:21, meron ho siyang binanggit. Ang sabi niya dito, for where your treasure is, there your heart will be also. No? Pagka tinignan po ninyo yun, no? Talagang totoo naman kung saan ho ikaw nagbibigay ng pahalaga, yung puso mo, yung commitment mo, yung dedication mo will be focused on that. Kaya nga ang hamon ng Panginoon, rather than focus on earthly things, something temporary or material, hindi kaya magandang tutukan din natin yung heavenly things, no? Yung mga bagay na spiritual. At yun nga, kasi kung saan ang iyong kayamanan, doon din matutuon ang iyong puso. And that definitely translates to passion. Magkakaroon ka ng pagnanais upang ang mga bagay na ito ay matugunan o kaya ay gumana sa iyong buhay. Yan po ang kadahilanan kung bakit yan ay pinauunawa ng Panginoon. Well, pag pinag-uusapan nga yung passion, di ba? Minsan, pagka Holy Week, ang sinasabi yung passion, the passion of the Christ. So, ang tanong, ano ho ba yung
passion ng Panginoong Jesus. Ito yung ibigay ang kanyang buhay para matubos ang sangkatauhan sa kasalanan at magkaroon ho tayo ng daan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, you can see yung kanyang desire to submit to the will of the Father, no? Para ho ibigay ang kanyang buhay, para ho tayo magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan at magkaroon ho tayo ng opening for eternal life, no? So, lawakan natin ang pag-uusap natin sa passion. Let's look at yung broader definition. Ang sabi ho, passion is an intense emotion and enthusiasm that we experience towards something or someone. O kanina na-introduce natin usually yung passion ay nire-relate natin sa something romantic. O di sakyan muna natin yung basic na yun. Totoo naman, di ba? Pagka sinasabing nagkakaroon ng pag-iibigan, sasabihin nga ang lahat ay hahamakin. Totoo, di ba? Kahit mahirap yung circumstances, kahit very challenging, yung kailangang harapin, ginagawa, no? Hinaharap para lamang po magkaroon ng opportunity to succeed. Yun ho, kaya may intense emotion, bibigay ang lahat. And then may saya, no? Kaya yung enthusiasm ay nandoon. In addition to that, ang sabi po, it's an internal force that drives us to dedicate time, energy, and commitment to what we love and what we are passionate about. Ayun ho, di ba? Pagka ho ang isang bagay ay talagang may importansya o mataas ang halaga na atin hong ilalaan doon, mapapansin po ninyo talagang kahit mahirap, mag-uukol ka ng oras. Di ba? Kasi pagka pinag-uukulan mo ng oras, pinapakita mo yung kahalagahan nito. Pag walang oras, well, of course, may ibang bagay, may oras. Ito walang oras, then of course, ang lumalabas, something is priority and the other one is not. No? So, you dedicate time. Energy, no? Kung ikaw ay masigla, ganado, nagbibigay ng iyong buong lakas, yan nga ho, pag passionate ka, kasama yan And of course, it talks about your commitment. Tinatalaga mo yung sarili mo. Ibang mga bagay, you set aside, and then ito gusto mo matugunan. Yan. So pag meron kang passion, yun po ay kaakibat niyan. Now, when we are passionate, we feel a deep connection and a burning desire to pursue our interests and goals. Yan. So, kasama po dyan, no, yung matindi at masidhi na pagnanais. Yan. Para ho yung atin hong gustong makamit ay talagang makamta natin. Sabi nga, ibibigay ang sarili buong buo doon ho sa ating pinag-uukulan, no, ng atin hong sabi nga pagmamahal, pinag-uukulan ng ating siguro mga pangarap. Yan. So, yun Now, passion propels us to overcome obstacles, persevere, and strive for excellence in what we do. Ang kagandahan daw, no, pagka na-activate yung passion sa ating mga buhay, talaga naman, may mga pagkakataon, no, na talagang yung ating mga gustong makamit, yung gusto nating maabot, medyo minsan, mahirap. May mga times, parang ang pag-evaluate nga ng ibang tao, parang imposible yata. Pero, di ba? May mga pagkakataon. Una, pumapasok syempre yung pagtitiwala sa Diyos. Kasama yan Pag passionate ka sa isang bagay, maapansin mo sarili mo, pinapanalangin mo palagi. Lagi kang nagkakaroon ng pagtuon ng pansin kung paano ito sa tulong ng Diyos ay may sasakatuparan. Ngayon, kung may mga obstacles, no, mga hurdles, pinifigure out mo paano ba ito haharapin? Paano ba ito ma-overcome? Yan. And then may mga times parang pinanghihinaan ka na ng loob. May mga times pinanghihinaan ka na ng katawan. Pero gusto mo pa rin i-push forward. Yan. Pag passionate ka, ganyan, na talagang pinipilit mong magpatuloy. And then, yung quality ng pagtuon mo dyan, tumataas. Kasi kung dati patumpik-tumpik, kung dati parang walang gana, pagka passionate ka sa isang bagay, ba talagang buhos na buhos, no? Binibigay mo yung anumang bagay ang kaya mo pang, sabi nga natin ilabas or ibigay doon sa circumstance na yan. Talagang bibigay mo ng gusto. Because that's how passion activates you. Now, ang sabi din, passion is an inner spark that fills us with joy and satisfaction, motivating us to live with purpose and dedication in what we love. No? So,
pangloob no? Talagang doon ho nanggagaling yung passion. At pagka tayo po ay passionate sa isang bagay at mapapalapit tayo sa pagkamit ng mga inaambisyon natin, ginugusto natin, o nakamit na natin, sumasaya tayo. At yung need na pupunuan, that's why you feel satisfied. Kaya talagang para mo makuha ng husto, no? Yung kapunuan na yon, binibigay mo ang sarili mo doon. At yun ang nagiging focus, no? Nagiging purpose mo. So, yan nga, di ba? So, napakahalaga niyan para maintindihan natin kung bakit nga ba driving force ang passion, no? Sa ating mga buhay. So, yun po ay napaka-importante na atin hong, sabi nga ma-realize, no? Kasi nandyan Pero, ito nga, meron akong isang nakitang simpleng formulation. If you would like to succeed, di ba, yung success, yun yung goal. Well, you have to be passionate para meron kang energy para i-pursue yung direction towards that target, no? So, very important. Sa Bible ho ba, merong nasusulat about passion? Well, actually, meron no? Surprisingly, no? Pagka pinag-aralan mo yung Mark 12:30, yung sinabi ng Panginoong Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Siguro ang unang tanong nyo, asan yung passion? Well, yung heart is your feelings. Yung mind is your intellect. Yung strength is your physical capability. Actually, yung sabi nila, yung soul ay willful. Ibig sabihin, ginugusto mo. Pero yung soul also talks about yung passion, no? Yung intense desire to give yourself to God. No? So, yung passion is talagang isang bagay na pag ito po ay nagamit natin, ito isang bagay na gumana, talagang may pagbibigay natin yung pagpapahalaga at yung lahat-lahat ng kakayanin natin para ho doon sa ating pinaka-object, no, ng atin hong paglalaan ng passion. Ayan. So, whether that be a person, in the case of God, no, dito nga sa Mark 12:30, o yan po ay nakatuon po sa isang endeavor, no, isang bagay na gusto mong makamit. Kaya nga sa iyong buhay, no, you have to find your passion. Minsan, pagka ikaw ay kumakausap ng tao, minsan nag-observe ka, no? Minsan may mga tao talaga, nararanasan mo rin sa sarili mo, parang walang gana. No? It's either nagkaroon ng failure, frustration sa buhay, parang walang goal, o baka may goal sana, yung enthusiasm, napatay ng mga taong mga nakapalibot sa kanya. No? Nagsabi ka ng pangarap mo, tapos sasabihin na ikaw, magkakaganyan. Hindi yan pwede. Ikaw magtatagumpay. Tingnan mo nga sarili mo. Hindi ba minsan, you have experienced so much criticism, negative ones, at mayroong mga put down, yung mga tao na yung mga nakakasalamuha. And yun nga passion killers yun di ba? Kung papayagan mo. Because it's a choice. It's a choice to believe yung mga tao na sabi nga walang tiwala sa iyo at kokontra sa iyong pinapangarap. Or you would believe your capability to pursue that dream, di ba? Meron akong isang nabasang graduation speech, no? Kalimutan ko kung sino yung pinaka-author nun Pero ang ganda, yung aking sariling paraphrase, sabi niya, in your life, you will have dreams, you will have ambitions. Ang kinakausap po ay yung isang graduating class. And it's up to you. Who do you believe? The people who will tell you you cannot reach up to those dreams? Or do you believe yourself, the dreamer, na pwede mo bang maabot ng mga bagay na yan? Na talaga naman, no? It's a matter of perspective. Kanino ka makikinig, kanino ka titingin, at kanino ka maniniwala. Now sa atin, nangangarap tayo, it's not only our pursuits. It's not only our dreams, no? Atin din hong inilalapit sa Panginoon. And that's a very special part din ng ating mga buhay. We, di ba, ask for God's help. We ask for God's guidance. We ask for God's clarity. Yun po ay napaka-importante. Now, in connection to passion, no? Maganda itong kay Andrea Bocelli, no? Kaya kilala niyo ho ba yung singer na ito? Well, of course, pag pinag-uusapan yung magagaling na boses, di ba? Na alam natin sila, Pavarotti. Well, actually, kalinyada yan si Bocelli, no? Magaling na boses. Tapos, kung napapakinggan nyo yung mga kanta, lalo na yung duet na The Prayer,
di ba? May version yan, si Celine Dion, saka si Josh Groban ata, yung magkatambal. Pero yung isa pa na talagang kumanta niyan ay kasama si Andrea Bocelli. Yung singer na ito is well-renowned, no? Parang world-renowned, kilalang kilala at sa buong mundo. At maging yung mga, sabi nga, mga kilalang mga musicians, alam yung galing ng kanyang boses, yung kanyang range. At ang isa sa mga bagay na dapat mo ma-realize din kay Bocelli, siya po ay born blind. No? So, iisipin mo, meron siyang physical handicap. Pero naabot niya ang rurok ng tagumpay sa kanyang field of endeavor, lalo na sa music. At magandang malaman, what motivates him? Kasi kung tutuusin mo naman di ba? May hadlang. He's not as normal as other people. Pero sa kabila ng hadlang, he was able to reach yung greater heights na pwedeng maabot sa buhay. Ito yung isa sa mga quotes coming from Andrea Bocelli. Sabi niya, I have to face life with a newly found passion. I must rediscover the irresistible will to learn, to live, and to love. No? Parang ang point is, yun nga, sa isang banda, no, you have to look for reasons to be motivated, to move forward. Para nga yung iyong passions will continually be ignited. Pwede ka kasing kainin ng iyong kalungkutan. Pwede kang kainin ng iyong comparison. But hindi ako katulad ng iba. Pwede kang kainin ng mga setbacks ng buhay. Ayoko nang sumubok. Hindi man ako nagtatagumpay. Pwede kang kainin ng maraming mga bagay to pull you down. And yet, ang challenge is not to give in to that. Pwede mo ring i-feed yung passion mo so that you will be able to overcome all those negative thinking and then you overcome the hurdles and then move forward, move higher sa yung stage in life. No? So, very important. So, yan po yung quote from Andrea Bocelli. I have to face life with a newly found passion. I must rediscover the irresistible will to learn, to live, and to love. No? So, yun po ay some inspiring words, no? Coming from a person with a handicap, pero by God's grace, no? Meron po siyang mga na-achieve, no? Sa buhay na ito. Well, let's look at some of the things na pwede po nating makuha naman from Scripture. Ano yung connection ng faith and passion? Maganda ho yung mga makukuha nating pointers dito. So, you have to fuel your passion to ignite your potential. Lagi natin pinag-uusapan dito, especially for this whole month, no? Na sa iyong buhay, nilatagan ka ng Panginoon ng mga talents, skills, abilities, time, opportunity, life, capabilities, ang dami. So, wag mong iisipin wala ka niyan. Merong nilagay na investment ng Panginoon sa iyong buhay. But then, kailangan, you have magkaroon ng activation yung iyong passion. Para yung potential na yan, ay talagang makita mo yung gamit niyan. Para hindi maging non-performing asset. At ikaw din bilang tao ay gumalaw, mag-move forward. So, ito po yung 4 na spiritual principles that can show us yung connection between passion and of course, yung ating potential and yung ating faith. Tingnan natin. Number 1, acknowledge and accept God's gifts for your life. No? So, isa sa mga problema ng tao talaga ay yung comparison. Well, not always wrong. No? May mga times na minomodelo mo yung isang tao pagka meron akong ganyan sa buhay ko. Titiyakin ko rin, magtatagumpay ako. Pag itong kakayahan na ito ay aking naabot, magkakaroon ako ng, anong tawag natin dito, tunay na tagumpay. Mga ganyan. Pag naging kagaya niya ako, ayan. Pero ito yung reality. Hindi tayo magiging kagaya ng ibang tao. Meron siyang set of abilities, set of life circumstances that is exclusively his own or her own. Pero yan man ang good news din doon. Kung meron siya, meron ka din. And ang Panginoon, sabi nga ay customized ang kanyang pagdideal sa atin. He is dealing with us as individuals based on the variety, no? Yung variations that we have na in-entrust ng Panginoon. So, yun, kinakailangan makilala mo yung gifts mo at tanggapin mo kung ano yung sayo. Kasi pag lagi mo lang tinitingnan yung meron yung iba, na naisin mo lang pag may ganun ako, saka ako magiging matagumpay,
Kung wala ka nung hindi mo makuha yun, hindi ka maging kagaya ng iyong taong sinusundan, di wala na. Tingnan mo kung paano pwedeng i-engage ka ng Panginoon sa iyong circumstances, di ba? At doon, no, makita mo yung iyong paglago at yung pwedeng pag-inam. Sabi nga nila, pag inaalagaan mo yung pinagkatiwala sa iyo, number 1, you will be thankful. So binigyan ka. Huwag mo nang silipin yung sa iba. Pasalamatan mo yung sa iyo. Pangalawa, gamitin mo ng maayos yung pinagkatiwala sa iyo. Kaysa yung sulyap ka ng sulyap sa iba kung paano lang nila ginagawa o ginagamit yung kanilang mga ipinagkatiwala. Pwede mong tularan yung magagandang pamamaraan. Pero pangalagaan mo rin yung taglay mo. So that's number 1. Number 2, align your direction with God's desires and God's gifts. Alam nyo, kailangan merong alignment, no? Kayo ba'y pagka bumabiyahe, observant kayo sa mga means of transport? Bakit ko nabanggit yan? Doon dati sa Quezon, no? Sa pagpunta namin doon, nakasakay ako ng skit. Alam niyo, skit. Yun po ay parang gawa sa kahoy na pwedeng upuan ng tao na mayroong bearing na gulong na kanilang pinapadya para paandarin sa release ng tren. Ngayon, pag dumadating yung tren, babaan kayo, itataas yung skid, daan yung tren. Pag wala na yung tren, bababa uli, tapos itutulak uli. No? May isang time ho, yun doon sa aming pag-i-skid, nalinsad ho doon sa release yung skid at syempre, umiba kami ng lugar. Buti hindi kami na-aksidente. Pero parang ganun din yung buhay ng tao. May momentum ka dulot ng passion. No? You're moving forward, you're excited. Gusto mong ito isang bagay na talagang maging daan sa pag-inam ng aking buhay. Make sure na yung iyong tinatakbuhang release, hindi ka malilinsad. And that should be the boundaries, the standards, and the guidance given by God. Bakit? Minsan nga kasi nga, ang sabi nga natin ang passion can lead you to joy and satisfaction. It will allow you to persevere, give yourself to something or to someone. Pero pag wala ho sa alignment, pag wala ho sa tamang release, lihis ho yan, baka kung saan mapunta. No? So remember, align your direction with your desires and God's gifts. Now, yung pangatlo, audacious goals that require God's power. No? May mga pagkakataon we're thinking, ito bang pangarap na ito pwedeng mangyari sa akin? No? Ito bang bagay na ito ay pwede kong makamit? Pwedeng sabihin natin, hindi naman necessarily impossible, but maybe yung degree ng difficulty para mo siya maabot, mataas. And yet, sa tulong ng Panginoon, pwede ring ma-achieve. Paano? No? Dalawang kwento. Yung isa ay meron ako nakausap, nagmamaneho po ng jeep. So, usap kami tungkol sa jeepney modernization. Sabi niya, ayoko sana niyan . Sabi ko, bakit? May iwan itong aking alaga. Ito yung pinapalo niya o kanyang pinapat yung kanyang jeep. No? Yung jeep po niya medyo makalawang na. Ito yung klase ng jeep na minsan nagbibiro yung mga pasahero, baka matetano sila. Sabi niya, alam mo naman, pastor, noong maliliit pa anak ko, ang tanong ko, paano ko kaya mapagtatapos ng pag-aaral yan, lalo na sa kolehiyo, magastos. Ang akin naman trabaho, bagamat marangal, ang kita, yung tamang-tama lang. Kailangan ko lang sipagan, kailangan ko magtiyaga. So, itong jeep na ito, no? Una ay Diyos, yung aking asawa, tiyatsaga ng aking mga anak, ako at ang Panginoon. Itong jeep na ito kasama, kumita naman tayo. Kaya doon sa aking bahay ay merong 3 kwadro. Yun yung diploma, certificate ng aking mga anak na nakatapos din sila. Noong una parang hindi maaabot. Noong una kala ko imposible. Ngayon ay realidad na. Salamat sa Panginoon. So, may mga times, no? Ganun katindi yung pangamba, yung pagdududa. Pero ngayon ay isang pagpapatunay na, isang patotoo na. Yung pangalawang kwento naman tungkol sa, nakita ko sa Facebook, may isang nag-post patungkol doon sa development ng bahay nila. Ang Panginoon daw ay tapat, no? Na tumulong at magkaloob. Mga anak niya ang magpapatunay kung paano unti-unting tumugon ang Panginoon sa kanila.
unti-unting binuo, no? May mga hollow blocks na umaabot sa baba ng kanyang mga anak, maliliit pa, hanggang unti-unti tumataas hanggang nabuo, no? At meron na sila ngayong tahanan. So minsan iniisip mo, kaya ba? Matutugunan ba? Mabibili ba namin? Di ba? Lapit mo sa Diyos. Gawin mo rin yung nararapat. Ang ending, you will see God's power at work and you will be able to discover kung hanggang saan kanya pwedeng tugunan. At yun nga, at least dalawang patotoo about it. And yun nga, may passion ka eh. Minsan iniisip mo, ito bang aking pinapursue, posible ba talaga kung maabot? Hindi ka naman nililimitahan ng Panginoon, wag mo rin siyang limitahan. No? So, ang point lang doon, we are being realistic, but on the other hand, part ng realism natin is that God can do the difficult, even the impossible. So tayo naman, we have to trust in Him na itong mga bagay na iniisip natin, posible ba? Then, if the Lord allows it, you will see things beyond your expectation. And then the last, dun ho sa apat na yun, yung intersection between passion and faith, accountability for achieving goals. Pag ikaw naman malapit na, o nakamit mo na yung iyong pinapangarap, tatandaan mo, alagaan mo yan. Alagaan mo rin sarili mo. Kasi minsan nakakalasing ang kapangyarihan. Nakakalasing ang tagumpay. At minsan kung kailan nandun na, saka pa nagkagulo-gulo. Bakit? Hindi na-manage ng mabuti yung pagkakataong binigay ng Diyos at hindi na-manage ang sarili nung may pagkakataong alagaan ang mga pinagkakatiwala ng Diyos. So, tatandaan po natin yung mga prinsipyong yan. Wag na wag nating kakalimutan. Yeah. Pagtatagumpay ng buhay. Tayo na. Say ko na, sumabay na. Yeah. That there can never be victory without a battle. Yeah. Pakinggan natin po. Bayang Israel, ang Diyos ay nagbigay. Wala ako sa pag-iipas, ang kanya'y tagumpay na. Ay mag-awitan sa gitna ng laban. Yeah, give it up now. Sa ating nagtagumpay. Magtsatsaga, halina't umawit, imbis na tumungalan. Ang kaaway ay harap sa'yo, hintay ng nanamba. Manalangin ka sa Panginoon at manampalataya. Tayo lang magtiwala sa Panginoon. Sa kanyang kalinga, makaawit ka.
kaya sa sariling lakas. Hindi makakalaban kung ika'y madalas. Nabilis sa wala kung hindi sa'yo lang. Na para bang sa yabang mo'y hibang na hibang. Huwag kang alipin na lagi nabibitin. Halina't danasin, lakas ng panalangin. Si Jesus ang nag-iisang Diyos, ibubuhos pag ika'y kinakapos. Walang suliraning hindi malulutas. Sa kanyang kalooban, huwag kang madudulas. Kung hindi, ibibigay sa kaaway ang lahat tunay na tagumpay. Tayo bumawi, tayo magsaya, sa pipiling ay papurihan siya, at magwawagi sa bawat laban, kailangan manalig kay Jesus. Tayo bumawi, tayo magsaya, sa pipiling ay papurihan siya, at magwawagi sa bawat laban, kailangan manalig kay Jesus. Tayo na at umawi at malimit hanggang kalam na ay tuluyang mangawi. Halina't umawi buong pananalig, damhin ang biyaya ng pagtitiwala. Tara na! Okay, go, ang Diyos. Away, magpapay ang paman. Okay, go, ang Diyos. Away, magpapay ang paman. Kailan paman. Isaya tayo na at umawi. Tayo umawi, tayo magsaya, sa pipiling ay papurihan siya, at magwawagi sa bawat laban, kailangan manalig kay Jesus. Tayo umawi, tayo magsaya, sa pipiling ay papurihan siya, at magwawagi sa bawat laban, kailangan manalig kay Jesus. This is the victory that overcometh the world, even our faith. Ang atin naman hong pag-uusap ngayon is about passion, no? Bakit ho natin tinatalakay ang tungkol sa passion? Sapagkat sabi natin, no, kung tayo po ay merong mga goals, yan po yung target. Pag tayo po ay sumusunod sa leading ng Panginoon, aligned sa kanyang kalooban, yan po yung direction. But syempre, napakahalaga, meron tayong energy that will push us forward. At yun daw po yung passion. So yesterday, yan po ang ating binigyan ng pansin. Konting review para po sa ating pagdudukto. No, ang atin hong ginagawa palagi dito sa ating weekend discussion. Sinisimula natin yung first part, and then may konting review, and then we conclude the matter. No, yung atin hong pinaka-subject matter, atin hong tinatapos for ating Sunday episodes. No, ang sabi ho ni Jesus, Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Pag tinignan mo sa Bible, ang turo ng Panginoong Jesus dito, may mga tao na pwedeng pagtuunan ng pansin ng mga makalupa, material at pansamantalang bagay. Pag yan ang binigyan mo ng halaga, yung iyong passion, yung iyong commitment, andyan mapupunta. Ayan. Pero pag binigyan mo ng pahalaga, mga spiritual things, mga bagay na makalangit, mga bagay na, sabi nga, may kinalaman sa pagiging makadiyos, ang puso mo ay pupunta rin doon. Kaya nga, parang ang point ng Panginoon dito, kung saan mo itutuon ang iyong, hindi ba, pagpapahalaga, ilalagay mo rin doon yung iyong dedikasyon, oras, at marami pang iba na kabahagi ng iyong passion. No? So, ang definition ng passion, yesterday, ito, run through naman natin. Passion is an intense emotion and enthusiasm that we experience towards something or someone. Yan. So, basidhing damdamin at yung gana natin at sigla na naitutuon natin sa pagkuha ng isang bagay, magkaroon ng isang karanasan o makasama ang isang tao. Ayan. Kaya nga, di ba sabi ko nga sa inyo, usually, pag passion ang pinag-uusapan, in-equate agad ng mga tao automatically sa love relationships, lalo na sa romantic love. Pero hindi po limited doon ang passion. Passion can be passion for something that you're doing, passion for something, and passion for someone. Yan.
Ang added definition, it is an internal force that drives us to dedicate time, energy, and commitment to what we love and are passionate about, no? Tingnan mo, ano ang binibigyan mo ng priority sa buhay mo? Talagang pag-passionate ka sa isang bagay, doon ka mag-uukol na mas maraming panahon, di ba? Talagang naisisingit mo yan. No? Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, laging may dahilan. Pero, ayan, no? If you can dedicate time for something, ibig sabihin, priority ng buhay mo yan. At pag passionate ka sa isang bagay, you also give your energy. No? Yung lakas mo, binubuhos mo dyan. And definitely, you have commitment. Tinatalaga mo ang buhay mo at yung iyong panahon at kakayahan para tugunan ng isang bagay that is very valuable to you. Now, when we are passionate, we feel a deep connection and a burning desire to pursue our interests and goals. Maraming nagiging, sabi nga natin balakid. No? Minsan yung distance, yung gap between you and your dreams and ambitions, yung gusto mong makamit, minsan malayo. Pero yun na nga, pagka ikaw po ay merong, sabi nga, masidhing pagnanais para maabot yan at maganap yan sa iyong buhay, talagang bigay todo ka hanggang mapalapit. Now, passion propels us to overcome obstacles, persevere, and even strive for excellence in what we do. Tama naman, di ba? Pag passionate kasi, yung ginagawa, for example, kahit na, sabi nga natin, may mga balakid, may mga difficulties. Ayan, ginagawa mong lahat para ma-overcome yan Nagsusumikap ka, nagtsatsaga ka, at ibinibigay mo yung best output. Ayan, pagka-passionate ka. Pag hindi ka passionate sa isang bagay, tignan mo lahat ng opposite nandyan. Di ba? Konting bagay lang, ayaw ka na. Wala kang pagtsatsaga dyan. At yung binibigay mo ay substandard na output. Ayan, pag wala kang passion. Now, another is an inner spark that fills us with joy and satisfaction, motivating us to live with purpose and dedication in what we love. No? Tama po. No? Kapag ka passionate ka sa isang bagay, napapalapit ka sa iyong ninanais, o kaya nakamtan mo, no? Ikaw ay sumasaya at napupunuan, no? Kasi meron kang nakikita na ito magiging mainam na bahagi. Ginugusto ko ito sa aking buhay. At pag yan nga po ay natugunan, syempre, ayan ka, masaya ka and you feel satisfied. Pero pagka yan ay hindi napupunuan and you are passionate about it, frustration comes in. Bakit ho mahalaga ang passion? Because we want to succeed. No? Hindi ho masamang mag-succeed. Basta yung iyong direction for success is towards something na godly at hindi ho yung kontra sa kalooban ng Diyos. By all means, be passionate about it. Pero ang warning din sa atin, ang passion can also be an intense desire to get something o kaya ay matugunan ng isang goal pero baka mali. Ayan, di ba? Kaya kahapon, mamaya, bibigyan pa rin natin ng emphasis yan. Pinibigyan tayo ng babala about it. Now, sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon, ganun din. No? It's very important na makita natin talaga ang Panginoon. Ni-encourage tayo to truly be passionate. Magkaroon tayo ng talagang pagnanais at matinding pagpapahalaga. Pagbibigay ng ating pinakamainam, no? Pagka ito ay may kinalaman sa Kanya. So sa Bible, ganun din, no? Pina-activate yung passion natin. From Mark 12 verse 30. Ito nga sabi natin kahapon. Medyo intriguing. You don't read the word passion, but it's there. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, yung kabuuan ng taglay mo. Puso, emotions. Yung soul, no? Sabi natin kahapon sa mga paliwanag ng mga commentaries, it does not only talk about your will, no? Ibig sabihin, ginagawa mo yung pagtugon sa Panginoon ng ginugusto mo. You want it. Pero hindi mo lang ginugusto, may pangalawang bagay na pinatutukuyan yan Ano yan? Talagang binibigay mo ang lahat para, sabi nga maipakita mo ang pagpapahalaga at pagmamahal sa Panginoon. With all your mind, yung isip, and with all your strength, yung iyong lakas. And yun nga, kung sa pagsunod sa Panginoon, pagganap ng Kanyang kalooban, yung pagmamahal sa Kanya, we have to be willful, we have to be passionate, and definitely sa mga mahalagang aspeto ng buhay natin na niloloob ng Panginoon, ganun din, no? So you have to find your passion, di ba? Kasi nga pagka hindi tayo passionate, walang sigla, walang gana, ang nangyayari na
nare-retard. Ang ibig sabihin, tinatamad tayo. Minsan ayaw nating sumulong sa buhay. May mga pagkakataon, parang hopeless. Hindi lang siya, parang meaningless or purposeless yung atin ng takbong pangbuhay. Kaya nga kinakailangan makita mo, ano bang dapat kong pagtuunan ng aking sarili? So, napakahalaga nun. So, ang isa sa mga quotes na atin binigyang pansin kahapon, ito ay natutuwa tayo. Dahil yung singer na ito ay kilalang kilala sa buong mundo. Kung hindi niyo masyado kilala, research nyo. Pero siguro yung kanta niya, no? Ito kasi ay more on sa classical music, di ba? Yung parang mga opera, magaling na tenor, no? Si Andrea Bocelli. At ang kanyang pagkakakilanlan, alam niyo yung kantang The Prayer, di ba? Duet yan. So, may version yan na si Bocelli yung kumakanta. So, magaling talaga ang boses niya. Ang sabi nga natin, ang kakaiba lang sa kanyang buhay, despite of all the successes, despite of his achievements sa area ng music, meron ho siyang physical handicap. Both eyes are blind, no? Pero parang si Stevie Wonder. Pero ito si Bocelli din, no? Ang tanong, ano ang nagmamotivate sa kanya despite of this handicap? Sabi niya, simple quotation from him. I have to face life with a newly found passion. So, kinakailangan nare-renew yung passion niya. I must rediscover the irresistible will to learn. No? Kailangan matuto siya to live. No? Yung tamang at mainam na dahilang mabuhay, magpatuloy mabuhay, and to love. No? Yung mahalin ng tao siguro at maging yung kanyang ginagawa. And that definitely ignites the passion within you. Now, let's lagyan natin ang pinaka-paradigm, yung biblical paradigm. Di ba sabi nga natin, fuel your passion, then ignite your potential. May mga pinagkatiwala ang Panginoon sa iyong buhay. Talents, skills, abilities. Meron kang opportunities, may buhay ka, may time. At yung mga potential na yan, kinakailangan magamit mo. Sayang, hindi naman yan dinesign to be a non-performing asset. Nilagay ng Panginoon yan sa buhay mo para mapakinabangan mo. But then, your passion, kinakailangan ay ma-fuel. Ibig sabihin, ganahan ka na may gawin at paglaanan ng mga paggamit nito. Otherwise, ang pwedeng mangyari, tamarin ka. At may mga pagkakataon, hindi ka makasulong, hindi ka maka-achieve, hindi ka maka-perform sa buhay. And it may be a sad thing. No? So ito yung 4 na bagay that we can see from Scripture that if we're passionate in pursuing the goals, kinakailangan ng godly principles. Number 1, acknowledge and accept God's gifts for your life. In this point, ang ating laging sinasabi, may admiration tayo sa iba, sa kanilang kakayahan, sa kanilang mga narating, but be a good steward of what you are given. No? Kasi pag lagi mo lang tinatanaw yung meron yung iba, baka nakakalimutan mong pasalamatan yung meron ka. Yan yung una eh. And then secondly, you become a good steward of what you have been entrusted with. Pinagkatiwalaan ka eh. So yung pinagkatiwala sa iyo, pag-ingatan mo yan, alagaan mo yan, at pagyabungin mo yan. Di ba? Yan ang turo ng Bible about stewardship. So, yun, kailangan yun. Yun ang starting point. At pangalawa, ang kailangan din po natin is to align your direction with your desires and God's gifts. No? So, ibig sabihin, kailangan meron ho tayong parang di ba, pathway nga na tinatahak. At pag hinalihis ka kasi doon, kasi may momentum ang passion will boost you forward, no? It will bolster yung motion mo going forward. Kaya lang yung forward motion, pag misdirected yung iyong di ba? Yung trajectory mo maiiba. Hindi ka makakarating sa destination, sa iba ka papunta. Baka sa halip na pag-inam o pagbuti ng buhay, doon ka sa pahamak. At ang sabi nga dito, we have to align yung ating direction, no? With God. Yung desires natin, i-align mo sa Panginoon at doon sa gifts na binibigay niya sa'yo. Yung opportunities at maging mga kakayahang gagamitin mo. Yun yung dahilan kung ba't ang Panginoon laging nagbabanggit ng standards, nagbabanggit ng principles. Kailangan kasi natin para hindi ho tayo malihis. Yung pagkakalihis kasi ay magiging malaking problema sa takbo ng ating buhay. So, yan po ay paunawa. Pangatlo, audacious goals that require God's power, no? May mga pagkakataon yung goals parang ang hirap makamit, difficult.
May mga times, baka ang feeling natin, they are impossible. Sa Bible, marami tayong nababasa. Hindi lang ng mga character studies, no? Maging yung mga circumstances for a whole nation, for example, na yung kanilang tatahakin ay parang mahirap, if not truly impossible. But then, you cannot limit God's capabilities, no? You trust in Him at siya yung gagawa ng mga pamamaraan na tulungan ka, gabayan ka, patungo doon sa landasin na makakatulong sa kondisyon ng iyong buhay. So, kailangan mo magtiwala sa Kanya. Now, maybe the goal is something you deem to be difficult, pero, ayan, pasakop ka sa Panginoon, tiwala ka sa Kanya, galaw ka ng may umaasa, no, sa Kanyang pwedeng tugunan sa iyong buhay. And then you can see something special unfolding sa iyong buhay. Kaya nga ang banggit ng Panginoon, di ba, through Apostle Paul, meron siyang good, pleasing, and perfect will for you and me. At yun po ay mahalaga. But then never forget number 4. You have to be accountable for achieving the goals. May mga times, marirealize mo yung mga ninanais mo na pangyari, naganap. Ito lang. Pangalagaan mo yan. Di ba? Huwag mong papabayaan. Pangalawa, huwag din yan maging daan para masira ka. No? Kasi minsan as you achieve and reach yung mga goals mo, baka may galawan na dyan, hindi na okay. At dulot niyan, hindi ka naging accountable doon sa naabot mo na nga. Pinahintulot nga ng Panginoon through your passion, you were able to reach a certain level. But then, hindi mo iningatan yung tagubilin. So, ang ending, pwedeng mawala, masira, o ikaw ang masira. No? So, yan po ay mga paalala. Ito nga, paalala rin sa atin. No? Ito po ay quote from a particular material na aking nabasa. Ito po ay learning, no? Kasi parang testimony, hindi mo nakalagay yung author. Pero it was taken from Ephesians 4:26-32. Maganda lang ho kasi yung quotation from it. Ang sabi dito, "Do not let the passion of your emotions lead you to sin. Don't let anger control you or be fuel for revenge, not even for a day." Ibig sabihin, pagka hindi maganda yung ninanais mo, baka magtagumpay ka dyan, kasi sira mo yan. Ano ba yung hindi magandang ninanais? Halimbawa, ito nga daw, baka yung emotion mo will lead you to violate God's moral law. Hindi okay yan. Pero minsan, di ba? Kasi nga pleasure eh. So it's a positive experience. It's something that will give you satisfaction or quote-unquote happiness. Ipapursue ng tao yan eh. Hanggang sa magtagumpay siya. But you will succeed miserably. No, yun po yung pwedeng mangyari. Hindi maganda magiging bunga at resulta. Now, the same thing with anger. It's a negative emotion. Galit ka, gusto mong gumanti. Passionate ka rin. Baka magtagumpay ka, makaganti ka nga. Makasira ka ng buhay ng iba. Makapandami ka ng iba. Masira mo sarili mo in the process. So yun yung reminder. Pag-iingatan mo na yung passion mo will not lead you to a wrong direction or a wrong goal. No? Because you will rub people the wrong way if you do that. No? Masisira ka. So yan po ay friendly reminder. Passion, kinakailangan din. Tama yung goal. Tama rin yung direction. Ang paalala sa atin from James chapter 4 verse 3, no? Maraming mga tao ang pag bumabasa nito, hindi binabalikan kung ano ba sino yung mga kausap ni Apostle James. Well, in chapter 1, as much as ang kanyang sinabi to the 12 tribes of Israel, ang ibig labang daw pong patukoy dyan, karamihan ng mga early believers in Jerusalem were basically believers who are Jewish by ethnicity. So marami sa kanila yan. So mga Christians na to. Kaya nga pag binasa mo dito sa chapter 2 ng James, yung faith without works is dead, hindi ho tinuturo dito na ang gagawin mo ay magiging daan sa iyong kaligtasan. Hindi ho yun. Mga ligtas na yan eh. Yan ay kapulungan na ng mga mananampalataya ng Panginoon. Tinuturo sa kanila na hindi pwede na ang pananampalataya mo ay patay. Ang pananampalataya mo dapat ay manifested with quote-unquote life. So dapat merong bunga yan. May tutugunan ka para ipakita yung kaligtasang tinanggap mo na. Hindi mo dinadagdag ang kaligtasan mo sa mga ginagawa mo. Yung kaligtasan perfecto at buong binigay ng Panginoon sa atin yan. Diba? By grace ng Panginoon yan. We accept it by faith. So ito po ay isang bagay na magandang binanggit din niya. No? May mga corrections and rebuke na kanyang binigay din sa mga believers. James 4:3. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions.
So very clearly na pinagbabalaan niya rin yung mga mananampalataya. Pero kasi kayong gusto hindi tama sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit hingin ninyo, hindi talaga ibibigay. Dahil hindi bibigyan ng Panginoon ang kanyang anak ng ahas pag ang hinihingi nito ay isda. O bato pag ang hinihingi mo ay tinapay. Meaning, if something is not going to be, useful or beneficial sa'yo, makakasira pa sa'yo sa relasyon mo sa Diyos, the Lord will not give you that. No? So ito ay clear indication. We have to be passionate about the right things. Yan. Kung ang gusto natin ay yung suporta ng Panginoon. And yet, when discouragement comes, ano ang kailangan natin? Maganda yung sinabi ni Susan Young. Sabi niya, passion is at the heart of your motivation. Let it fuel your spirit and feed your joy. It is your catalyst for courageous pursuits, and it will provide you the stamina to stick with it. No? Pinapaunawa niya, hindi tayo excluded sa mga tinatawag nating challenges of life at sa mga difficulties that come with pursuing the goals na atin gustong maabot. Pero sana daw wag tayong mawalan ng loob at may passion tayo para patuloy nating gampanan. Karoon tayo ng tapang, lakas ng loob at ng sabi nga sigla na magpatuloy hanggang sa mapangyari nga yung mga bagay na ating ninanais. Now, Titus 2:14. Ito maganda. Saan dapat natin itoon ang ating passions? Ang sabi dito, of course, sa verse 14, who gave himself for us. Of course, si Jesus yung tinutukoy ni Paul mula po sa kasalanan. Di ba? Inalis tayo ng Panginoon doon na tayo dinalisay daw para maging Kanya, maging kabahagi ng Kanyang pamilya, mga taong magre-represent sa Kanya. So, ano gagawin mo? Anong tutugunan mo? Saan ka dapat maging masiglang na tumutuon at tumutugon? Zealous. Yung zealousness is another synonym for passion. Zealous for good works. So sa mabubuting gawa, yung kalooban ng Panginoon, diyan natin ituon ang ating sigla at gana. Let's conclude this lesson. Ito po, reminder sa atin. A passionless life is a powerless life. Ulitin natin. A passionless life is a powerless life. So I do hope na nakita natin yung purpose ng ating discussion na ito. Ang intention po natin for this particular material is that we will have an idea na meron tayong target, meron tayong tamang direction, but we need the energy, the push to move forward. Passion, yan naman po ang papel niyan. So sana po ito ay muli nakapagbigay sa inyo ng dagdag unawa mula sa banal na kasulatan at sa practical na aplikasyon sa inyo pong araw-araw na buhay. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa.
Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa. Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 1143 DZMR Missions Radio. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZMR ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0061-2020. Nagsasahimpapawid ang DZMR araw-araw sa lakas na 10 kilowatts sa 1143 kHz sa AM band mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at tuwing Sabado mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Ang mga studio at transmitter nito ay nasa Secton Village, Maharlika Highway, Barangay Divisoria, Santiago City, Isabela. Ang 1143 DZMR ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators John Mark Anthony Maguliado, NTC number 12-1PHN-26499 at Valentino Marcelino, NTC number 97-1TNCR-9994. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.
Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay